Hindi convict yan, hindi suspect yan. Hindi nilang yan ng contempt. So, nung nagaling kami ng Batasan, sinabi ko, St. Luke's kami pupunta. Hindi niya kami sa veterans. Oo. So, what is that? That you will bring her to St. Luke's. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So, sir, sumunod po. Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. So, what's up mga ka-Real Talk? At ito na naman po ulit Kuya Baet. At syempre, shoutout sa ating mga kababayan around the world at ang ating mga mahal na OFW dyan. Of course, sino pa ba? Ikaw! May kiss pa. So, yun mga ka-Real Talk. Gusto ko lang nating maintindihan kung saan tayo mag-uumpisa. Kung bakit nangyari ito, yung mga sunod-sunod na nangyari ngayon, na talagang matindi. Hindi nga natin alam after nito kung ano mangyayari. Ito mga ka-Real Talk, dito nagsimula to. I mean, alam nyo na naman siguro, na ang talagang matagal na nilang tinitira o sinisira ang ating vice-presidente, si Ma'am Sara Duterte, Matagal na yan, yung mga issue na paninira sa kanya. Tapos ngayon, mga ka-Real Talk, panoodin natin to kung saan talaga to nagumpisa. Actually, ang pag-uumpisa nito, nung pinatawag din si Ma'am Attorney Lopez, Actually, parang kapamilya ko to dahil Lopez din ako, Pero, dito nag-umpisa to. Yeah. Tinawag nila sa Kongreso para as resource person, di ba? So panoorin natin muna 'to ng konti, bago natin bigyan ng reaction, So let's go. Siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, na utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. I'll bring you back to another doc. So, ito mga ka-Real Talk, ito yung nangyari sa hearing na yan. And then after niyan, na-contempt, ikinontempt ni Castro si Attorney Lopez, Isipin niyo yung mga ka-Real Talk, kung anong kalokohan to, Ikinontempt, sige, pumayag. So, ito ang mga after na nangyari. Panoodin natin to mga ka-Real Talk. At kayo na rin ang humusga. Tama ba to? O talaga bang ito ba ay talagang nasa rules o di kaya naman talagang may parang wala nang batas kung tutuusin Panoodin natin to mga sumunod na after nito. Basta yan ang umpisa. So, ito na mga ka-Real Talk, ito naman, ito yung after. Ito nung gabi, nag-serve sila ng para mailipat sa correctional ang OVP chief na si Ma'am Attorney Lopez, Damn. 'Di ba? Hindi naman siya. Ang daming alam ko kung violation to sa pagkakatanaw ko bilang karaniwang mamamayan na Pilipino, Siya ay kinontempt ng Kongreso. Pumayag. Dahil siguro hindi nila makuha yung mga gusto nilang sabihin, ganyan naman ang ginagawa ng mga tuwadcom na yan Yung mga yan, yung mga bayarang yan, wala na silang magandang ginagawa dyan kundi ganyan lamang. Pag hindi nagustuhan o ayaw o di kaya naman walang makuwang impormasyon, yan, iko-contempt nyo. Ganyan kayo. Matagal na yan. Wala nagsisimula yung mga hearing na yan. Pero ang tanong, anong mapapala dyan sa hearing na yan? Di ba? Panoodin natin ito mga ka-Real Talk, Ito yung video niya yan. Ibabasahin na po namin, ma'am, yung order na naka-address naman po. Okay, ma'am. Ito, ma'am, isa po ulit tayo. Yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. I really This like my time. lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi, ma'am. Are you transferring me now? Yes po, ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. I understand that. Kita nyo naman. Order daw ng committee to transfer immediately. Mga buwiset! Diba? Dadalhin sa correctional. Ano ba mga nandun? Diba mga convicted na may mga kaso o di kaya nakakulong na mga kriminal? Sa tingin nyo ba mga ka-Real Talk, kriminal tong kinukuha nila at ilalagay doon? Eto na lang Bigla kayong naglabas ng order ng gabi. Pwede? Pwede pala yun? Ay di wow. Palakpakan ng mga tangang bobo na mga to. Di ba? Pangalawa, hindi convicted. Walang kaso. Nakasampa.
Tapos dadalhin nyo sa correctional. Tama ba to? Tapos madaling araw kayo magse-serve? Aba, ay ang galing nyo. Winner. O di ba mga karilto? O. Yun ang nakakasakit eh. Parang nasan ginigipit nyo yung tao ng bise para ang gusto nyo, bise ang humarap. Ay, ibang klase na to. Di ba? O ngayon, ikaw ba, karaniwang tao ka, wala ka namang kaso, wala ka pang sinampang kaso sa'yo o kinontempt ka lang, tapos dadalhin ka sa kulungan. Tama ba? Papayag ka ba? Walang papayag dyan. Di ba? Malupit ito mga kongreso na to. Kung sino mga lintik na mga nasa house panel na to, kayo, galingan nyo mabuti. Dahil sa tingin ko, kayo, hindi na kayo boboto ng tao. Totoo yan. Di ba? Mga kariltok, yan pang isang kaganapan na nangyari, ano? Kung bakit nagkakagulo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo na siya. Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. O, tama. Yan dapat ganun. O, diba? Yan ang nakikita natin, ano? Sa tingin nyo sasama. Natural kahit ako hindi ko sasama. Bakit? Criminal ba ako? Di ba mga rito? O, ito pa malupit. Ito pa. Yan. Pinuntahan ng ating bise. Siyempre doon nagstay doon sa office ng kanyang kapatid ni Pulong, ano. So, eto, kita nyo na. This is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Ayan. So, maintindihan din natin yung si ma'am, ano, yung may dala ng sulat, ano. Sila ay napag-utusan lang din. Kaya yung mga nag-uutos dyan, ha? Makinig kayo. Huwag nyo naman gamitin yung mga tao na gusto lang din magtrabaho para sundin ang mga utos nyo na hindi naman sila makahindi. Diba? Sobra kayo. Totoo yun mga kariltok, ano? Gamit-gamitan. Pag hindi mo sinunod, baka matanggal ka sa pwesto, mawalan ka ng trabaho, o kung et cetera na yan, di ba? Ang isa pang issue dito mga kariltok, ayun, oh, walang ilaw doon sa likod ni Ma'am BP. No? Ang sabi diyan, pinagpatayan daw ng kuryente. Ay, lintik naman talaga itong mga hayop ng mga hindi mo maintindihan mga kariltok. Pwede ba yun? Pagpatayan mo ang bisi ng kuryente, kalokohan yan. Pangalawang mataas na tao sa Pilipinas. Pinagpatayan nyo ng kuryente. Akala nyo matitinag nyo naman. Dahil walang kuryente. Eh di wow. Oh, isa po yan sa mga naging issue dyan na pinagpatayan na ng kuryente. Ang daming cheche-bureche ng mga nilabas na lechua na ganun daw ganyan. Come on. Huwag tayo maglokohan dito. Anak ka ng teteng naman talaga. Oh. Kung ang gagamitin lang ng bise ay yung silid ng kapatid niya, si Pulong Duterte, eh kaya nyo naman sigurong bigyan ng kuryente dyan. Huwag nyo ako paglolokohin. Dahil ako electrician din ako. Eh, totoo yun mga karilto. Yan ang totoo. Yan ang totoo dyan. Talagang sinasadya na nila. O, di ba? Ayaw nilang, nagtitipid ba kayo? My God. Yan, isa rin yan naging issue mga karilto. Kaya, ito naman, itong pangatlong to, ito yung sumunod na mga pangyayari. So, panoodin din natin to mga karilto ka. So mga kariltok, ang sumunod ng mga nangyari, nagkameron ng panic attack si Atty. Lopez, nanakit daw yung likod. Hindi daw malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Yan ay galing kay BP Sara, no? Ngayon, humihingi sila ng tulong sa lahat na ng ahensya. Eh, di ba? Isipin nyo yun. Humihingi ka ng tulong para dahil sa taong nagkakameron ng panic attack o di kaya may nararamdaman, pero walang tumutulong sa'yo. Di ba? Walang tumutulong. Ito hindi na pinag-uusapan dito mga karilto kung anong position ha. Hindi na pinag-uusapan dito kung anong papel mo sa gobyerno. Hindi na pinag-uusapan dito kung anong kulay ka. Hindi na pinag-uusapan dito kung kaninong side ka. Ang pinag-uusapan dito, usapang makatao na to at makabayan. Kahit makatao na lamang na may taong
may nararamdaman, gusto nyo pang ilipat sa correctional. So, alam nyo ibig sabihin, syempre, mag-iiba ang ano nun, ng pakiramdam. Kahit sino. Tapos pupasukin nyo, ganyan-ganyan, ililipat nyo sa ano. Ay, tangin na, iisipin mo, wala akong kasalanan. Pumayag akong magpa-contempt dito, tapos gusto nyo akong dalhin sa kulungan. Anak ng mga, di ba? So, syempre, mag-iiba ang pakiramdam mo nun. So, pag alis siguro ng mga tao na pumasok doon sa ano, kwarto niya, no? Syempre, mag-iiba ang isip niya. Di ba? So, dumating tayo doon sa punto na humingi sila ng tulong pero hindi pinagbigyan. Tapos ngayon, kinukuha ng mga ano para ilipat sa iba. Wag ko saan ililipat ulit to eh. Ang kailangan nito actually, doktor, hindi ko saan ililipat, di ba? Para malaman kung anong nangyayari. Pakinggan natin to mga karil. Panoodin natin to para maintindihan din natin ha. Kaya doon sa mga tao, mga nagko-comment ay mga sablay at mga bobot tanga na sinasabing yan ay mga arte lang, scripted, ganyan-ganyan. Manood kayo. Panoodin nyo dito nang maintindihan nyo. Ang dami nagko-comment na ano daw yan, arte lang yan para matakpan yung mga nangyayari, bla bla bla. Kung hindi ba kayo at kalhatit tanga eh. So, panoodin natin to mga karil to. Atras lang, please. Ayan na si ma'am. Tingnan nyo tong mabuting pulis na to ha. Ayan. Ayan o. Anak ng teteng, pagsasaraduhan ng pinto. Tingnan nyo mabuti mga karil to. Pagsasaraduhan ng pinto. Ayan o. Ayan. Hindi ito suspect, hindi ito convict. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Binala niyo dito. Ay, naku, sir. Paliwanag pa more si kuya. Yan ang problema sa mga nauutusan eh. Yan, napag-uutusan kayo na gawin nyo to kahit bastusan ang labas. Hindi na makatao. Nung una, before pa niyan mga karito, humihiling sila ng tulong para madala sa St. Luke so di kaya magamot, mapatingnan, di ba? Tapos umano na sila ng ambulansya, kumonekta sila sa St. Luke para padala ng ambulansya, hindi naman pinapasok. Kabobohan na to. Di ba? Tapos itong pulis na magaling na pulis, syempre napag-utusan lang din yan. Isasara na yung pinto, ay nandun ang Vice President. Ano yan? Gaguhan ba to? Ngayon, hinarang to ni BP Sara. O, di ba? Pakinggan natin. Ibang driver po yun. Hindi, Vice President yan. What, sir? Vice President yan. Hindi ako ba sila Sasarahan ito, di Villamor, oh. Sabi, hindi convict yan, hindi suspect yan. Bibini lang yan ng contempt. So, nung nagaling kami ng Batasan, sinabi ko St. Luke's kami pupunta. Hindi na kami sa veterans. Oo. So, what is that? Because then we bring her to St. Luke's. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? So, sir, gusto niyo po. Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag niyong alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tangina, kinikilabutan ako ng balahibo sa sinasabi niya ni BP Sara eh. Totoo naman. Hindi naman tatakbo eh. Dadalhin niya sa St. Luke tapos kayo kukunin nyo. Eh hindi nga alam kung saan dadalhin eh. Tapos sasabihin sa St. Luke tapos nung una correctional. Hello! Tangina, naglolokohan tayo pare-pareho dito. Di ba mga kaitok, mapapamura ka na lang talaga pero dito ramdam ko. Ito, usapang makatao na to. Masama ang lagay ni Ma'am Lopez, ni Ma'am Attorney. Tapos ginaganyan-ganyan nyo pa. Dapat dyan. Mga walang ya talaga, oo. Buisit. Tuloy natin. Police, dapat loyal kayo sa Constitution, hindi sa politician. O, yan. Naintindihan nyo yung mga kapulisan. May nagsalita na. Dapat loyal kayo. Loyal kayo sa ating mga kababayan. At loyal kayo sa mga tao. Hindi sa mga politician na pinagsisilbihan nyo. Di ba? Pero minsan, sa kabilang side naman, hindi naman natin masisisi sila dahil sumusunod lang sila sa utos. Pero yun nga ang masakit eh. Sinusunod mo ang utos na mali. Di ba napakasakit nun? Tuloy natin mga karilto.
Constitution po sa batas, hindi sa kay Sir, Tampalos-Los. hindi to bargain. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Ilabas niya yung... Sir, tingnan mo. Kasi rito, doktor na nagsasabi sa'yo, doktor, sir. Kasalanan nila. Totoo. Ang taong na may nararamdaman, ang kailangan doktor. Buisit. Talaga mapapa. Ay, wala mga karilto ka na, pero nakakalungkot. Ito talaga, tinitindigan ako ng balahibo habang nakikita ko to eh. Kaya yung kung sino man namumuno sa kapulisan, palpa ka. Wala nang maniniwala sa kapulisan lalo na ngayon. Yan ang mga pinag-uugali ng mga pulis. Sumunod na lang sa utos. May batas. Dapat yung batas ang sinusunod nyo. Mga buwisit. Kami na lang magsusugod sa ospital. Sige po, doktor ang masusunod dito, hindi pulis. Kami na lang. Doktor ang masusunod. Major problem to eh. Back off, please. Correct. Back off. Allege. Back off, please. Ayan mga karildok, inalis dyan sa ano, talagang dito ako bumilib sa kay BP Sara. No? Talagang hindi niya iniiwan ng tauhan niya. So yun din naman ang pinangako niya na hindi niya iiwan. Yun talaga makikita mong ano, makatao. Ano. At syempre, ito pa ang masakit na katotohanan dito mga karildok. Ayan. Yan, sinakay na sa ibang ambulansya. Ito ata yung ambulansya na kinuha nila. No? Hindi doon sa ambulansya ng mga pulis. Ayan. Sa ibang una, tayo naman. Paano mamatay ang anak niya? Okay? Okay, sumunod ka. Hanap ka sa sakyan mo. Mga kapuso, nandito tayo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng komisyon. Kinakalampag na ng taong bayan itong ambulansya ng QCPD dahil nakaharang ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na ito, ito na, nakaalis na yung ambulansya at ililipat si Attorney Lopez sa St. Luke's Medical Center. So yun mga karildo ang kaganapan na nangyari. Grabe ano? Sipin nyo paalis na. Tapos ganun pa. Vice President na nagsasabi doon sa mga pulis na to. Yan, sa mga pulis na yan. Vice President na. Ayaw nyo pang makinig. O diba, ganito lang yung kasimple eh. Kung may utos ang amo mo, at ako ang Vice President, nagsasalita ako para doon sa tao na nakahiga na, nakahilata na, ang pinagpipilitan nyo pa rin yung order na binigay sa inyo. Diba? O, paano ka hindi mabubuisit doon mga kariltok? Paano hindi magagalit ka dyan sa mga ganyan? Diba? O. Yan ang totoo dito. Hindi na usapan kung anong kulay ka, kung anong position mo, kung anong ano mo. Haharangin nyo pa. Pati yung ambulansya na dumating, hinarang nyo rin yun. Hindi nyo pinapasok. O. Ngayon, garapalan. Garapalan ang nangyayari. Garapalan. Panghaharas na to. Pang-iipit, panggigipit. Na yung tao na kinontempt nyo, wala pa namang kaso. At hindi pa convicted. Ano sa tingin nyo mga kariltok? Tama yung ginawa nila. Yan nga sa mga lintik na mga anong tawag ito? Yung mga loyalista na sinasabi nila, mga yung loyalista at saka yung mga anti-Duterte. Tingnan nyo mabuti. Tama yan. Feeling nyo tama pa rin yan? Feeling nyo scripted? Ay, tangina, ang gagago nyo. Lintik ang bobobo nyo talaga. Dito pinag-uusapan na. Eh kung namatay yun, di ipapasa nyo na naman ng kasalanan na naman ng busy yun. O, diba? Kalokohan eh. Yan mga karitok, yan ang katotohanan. Ano? Yan pa lang ang part 1 na gagawin natin. Ano? Susunod natin kung bakit galit na galit ang vice presidente. Yun ang isusunod natin. Pero isipin nyo mabuti. Kung ako nga, karaniwang tao, nagagalit sa nangyari. Sa nangyari yung napanood ko. Sa napanood ko lang ha. Nakaka-high blood. O, diba?
Alam naman natin lahat, alam naman ng marami na ang target nila ay si VP Sara. So ginigipit niya ang mga tao niya dahil hindi humaharap sa ano, sa Kongreso at hindi sagutin yung mga tanong. Isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Doon sa napanood kong nag-video si VP Sara at pinagmumura yung mga administrasyon nyo, pinagmumura yung mga administrasyon nyo, no? Ayaw niyang sumagot siguro. Sa aking pananaw lang mga karilto ka, sa naisip ko lang. Siguro kaya ayaw niya sagutin yung mga sa Kongreso dahil ang mga involved, yan ding administrasyon nyo. Yan. Ano ang lumabas sa bibig ni VP Sara doon sa nagsabi? Involved yang si Lisa Marcos na wala namang position sa gobyerno na namimigay ng pera. Siguro, yun ang ayaw niya mailabas. Pero dahil ginalit nyo ngayon, yan lumabas. So kung saan pupunta to mga kariltok, kayo na magbigay ng ano, no? Kayo na maghusga, tama ba to, mali? Ako sa tingin ko, mga kariltok, wala na. Yung batas na to, wala nang batas. Talagang pinagpipilitan nyo. Yan ang masakit. Hay nako, kawawang Pilipinas. Kung hindi tayo mga kariltok magigising, wala. Ganyan ang mangyayari. Kaya doon sa mga sinasabi nyong loyalista at saka dyan sa mga sumusuporta sa administrasyon ngayon, kayo matatanong yan. May nangyayari ba? Nararamdaman mo ba na nagtitiwala ka na ulit sa pulis? Nararamdaman mo ba ang safety mo? Nararamdaman mo ba ang pagbabago? Wala. Puro takot at puro panggigipit. Tinatanggalan nyo ang mga tao ng karapatan. Salang-sala ang mga napanood natin, hindi makatao. So yun lang mga kariltok, ano. At abangan nyo na lang ang susunod kong video, no. Dito tayo magdediretso ulit. Tuloy-tuloy ulit to. Tamaan ang tamaan. Hanggat tayo nasa tama at nakikita natin ang tama, ay nako, bardago lang tayong lahat dito. Kahit sino pa kayo. Kahit anong posisyon nyo pa. Yun lang. At ito na naman po ulit si Kuya Bayet at talagang sinasabi, magkikita po tayo dito sa apat na sulok ng kamerang ito. At lagi pong tatandaan, keep safe and stay healthy po. Bye-bye.